Wala silang tatay. Wala silang isasama sa family day. Ang mga salitang iyon ay parang matutulis na karayom na tumusok sa puso ni Zoe. Kasama niya ang kanyang dalawang kapatid, sina Mia at Leah, habang naglalakad sila palabas ng gate ng eskwelahan. Ang tawanan at bulungan ng kanilang mga kaklase ay sumusunod sa kanila na parang anino. Napahigpit ang kamao ni Zoe. Sa kanilang tatlo, siya ang pinakapalaban. Siya ang laging handang sumagot at ipagtanggol ang kanilang pamilya. Hayaan mo na sila, Zoe. Bulong ng panganay na si Mia na pilit nang ngumingiti. Pero nakikita ni Zoe ang bahagyang panginginig ng labi nito. Si Mia ang laging nagpapakatatag para sa kanila. Pero alam ni Zoe na nasasaktan din ito. Si Leah, ang bunso sa kanilang tatlo, ay napayuko na lang at hinawakan nang mahigpit ang kamay ni Zoe. Naramdaman ni Zoe ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya ang galit na nararamdaman niya, kundi para sa kanyang mga kapatid. Bakit kailangan nilang maranasan ito? Ano ang masama kung si mama lang nila ang bumubuhay sa kanila? Pagdating sa kanilang maliit na bahay, ang bigat ng narinig nila sa eskwelahan ay dala-dala pa rin nila. Si Liza, ang kanilang ina, ay abala sa pagtitinda sa maliit na sari-sari store na nakakabit sa kanilang bahay. Ngumiti ito nang makita sila. Isang ngiting pagod pero puno ng pagmamahal. Oh, mga anak, nandyan na pala kayo. Magbihis na kayo at may pagkain na sa mesa. Walang sino man sa kanila ang nagsalita tungkol sa nangyari. Ayaw nilang dagdagan pa ang alalahanin ng kanilang ina. Kinagabihan, habang nakahiga silang tatlo sa iisang banig, muling bumalik ang usapan. Ate Mia, paano na yan? Tanong ni Leah na may halong lungkot sa boses. Lahat sila may kasamang tatay sa family day. Kahit naman wala tayong kasama, okay lang. Sagot ni Mia, kahit halata namang pinipilit lang niyang maging matatag. Kasama naman natin si Mama. Pero iba pa rin yung may tatay. Giit ni Leah, hindi na nakatiis si Zoe. Bumangon siya at umupo. Sa isip niya, nabubuo ang isang plano. Isang plano na marahil ay kabaliwan. Pero para sa kanya, ito na lang ang natitirang paraan. Kung wala tayong mahanap na tatay, panimula ni Zoe, at napatingin sa kanya ang dalawang kapatid. Bakit hindi tayo umupa? Ano? Sabay na sabi ni Mia at Leah. Nabaliw ka na ba, Zoe? Sabi ni Mia. Saan naman tayo kukuha ng iupa? At sino namang papayag? May naipon ako. Sabi ni Zoe, tinutukoy ang perang inipon niya mula sa kanyang baon. At may nakita ako kanina. Naalala niya ang isang lalaki sa isang coffee shop na malapit sa kanilang eskwelahan. Nakaupo ito mag-isa, nakatingin sa labas. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may relos na kumikinang. Mukha itong mayaman, makisig, pero higit sa lahat, mukha itong malungkot. May kung anong lungkot sa mga mata nito na nakita ni Zoe. Kinabukasan, hindi na nagpaalam si Zoe sa kanyang mga kapatid. Dala ang kanyang maliit na pitaka at ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Nagpunta siya sa coffee shop na yon. At nandoon nga ang lalaki. Nakaupo sa parehong pwesto, may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa malayo. Nanginginig ang mga tuhod ni Zoe habang papalapit siya. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Paano kung sigawan siya nito? Paano kung ipagtabuyan siya? Pero nang makita niya ulit ang lungkot sa mga mata ng lalaki, nawala ang kanyang takot. Pinalitan ito ng kakaibang determinasyon. Huminto siya sa tapat ng lamesa nito. Napansin siya ng lalaki at bahagyang nagtaas ng kilay, nagtataka. Huminga ng malalim si Zoe. Ito na. Sir, panimula niya, narinig niya ang panginginig sa sarili niyang boses. Pwede po ba kitang rentahan para maging tatay ko? Huminto siya sandali. Kinuha ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang dibdib. Para sa 1 araw lang, natigilan si Daniel Alcantara.
Sa loob ng maraming taon, sanay siyang makarinig ng mga business proposal, mga alok na nagkakahalaga ng milyon-milyon at mga pakiusap mula sa mga taong may kailangan sa kanyang kapangyarihan. Pero kailanman, sa buong buhay niya, walang lumapit sa kanya para rentahan siya. Lalo na para maging isang ama. Tinitigan niya ang bata sa kanyang harapan. Maliit ito, may mahabang buhok na nakatali at may mga matang puno ng determinasyon na hindi bumagay sa kanyang murang edad. Ineng, baka nagkakamali ka ng nilapitan. Mahinahon niyang sabi, sinusubukang huwag takutin ang bata. Inakala niyang baka isa itong uri ng modus o palabas, pero hindi umalis ang bata. Sa halip, lalo pa itong lumapit. Hindi po ako nagkakamali, sir. Kayo po ang kailangan ko, sabi ng bata. At sa pagkakataong yon, narinig ni Daniel ang bahagyang panginginig sa boses nito. Malapit na po kasi ang family day namin. Lahat po ng kaklase ko may kasamang tatay. Ako po. Kami po ng mga kapatid ko wala. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa dibdib ni Daniel. Ang lungkot. Ang pakiramdam na mag-isa sa gitna ng karamihan. Naalala niya ang sarili niyang pagkabata. Kung paanong palagi siyang mag-isang naghihintay sa isang sulok habang ang ibang mga bata ay masayang kasama ang kanilang mga magulang. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Daniel. Nagbago na ang tono ng kanyang boses. Naging mas malumanay. Nasa bahay po, nagtitinda. Siya lang po mag-isa ang nagpapalaki sa aming tatlo. Sagot ng bata. Ayaw po naming makita siyang malungkot dahil sa amin. Kaya ako ko na po ang gumawa ng paraan. May kinuha ang bata mula sa kanyang bulsa. Isang lukot-lukot na papel. Inilatag niya ito sa lamesa. Ito po ang kontrata, sabi nito ng buong sinseridad. Hindi napigilan ni Daniel na mapangiti. Nakasulat sa papel, sa sulat kamay ng isang bata, ang mga terms and conditions. 1. Maging tatay ni Zoe, Mia at Leah sa family day. 2. Ngumiti palagi. 3. Sumali sa mga laro. 4. Bayad, 500 piso. Buong ipon ko po. Ang nangiti ni Daniel ay napalitan ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga. At isang kakaibang pagkaantig. Ang batang ito, si Zoe, ay handang ibigay ang lahat ng kanyang ipon para lang maranasan ng isang araw na mayroon siyang ama. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakarehistro ang pangalan sa screen. Catherine, ang kanyang fiancé. Sinagot niya ito. Hello? Daniel, where are you? Don't forget the gala tonight. The board members will be there. We need to present a united front, especially now that we're closing the new deal. Sabi ng malamig at business-like na boses sa kabilang linya. Walang tanong kung kumusta na siya. Walang init. Puro negosyo. Puro obligasyon. I remember, Catherine. I'll be there. Sagot niya. Good. Wear the blue suit I picked out for you. It matches my dress. Pagkatapos ng tawag, isang katahimikan ang bumalot sa kanya. Katahimikan na mas maingay pa kaysa sa usapan nila ni Catherine. Tiningnan niya ang kontrata sa lamesa. Tiningnan niya ang nag-aabang na mga mata ni Zoe. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Maya-maya pa, isang maliit na boses ang sumagot. Hello po? Zoe, sabi ni Daniel. Naramdaman niya ang pananabik sa kabilang linya. Pumapayag na po kayo, sir. Huminga ng malalim si Daniel. Okay, pumapayag ako. Narinig niya ang isang pigil na sigaw ng tuwa. Pero, dagdag ni Daniel, at biglang natahimik ang kabilang linya. May isang kondisyon. Ano po yon? Kailangan kong makausap ang nanay mo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig na lang ni Daniel ang mabilis na paghinga ng bata sa kabilang linya, na para bang bigla itong nawalan ng hangin.
Halos himatayin si Liza nang sabihin sa kanya ni Zoe ang plano nito. Ano? Nagupa ka ng tatay. At sino namang nilapitan mo, anak? Baka mamaya masamang tao yan. Sunod-sunod niyang tanong, habang sapo-sapo ang kanyang dibdib. Umiiyak na nagpaliwanag si Zoe. Sinabi niya kung gaano sila nasasaktan ng mga kapatid niya sa panunukso sa eskwelahan, na gusto lang nilang maranasan kahit isang araw lang na may kasamang ama. Nadurog ang puso ni Liza, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, pumayag siya. Nakonsensya siya. Marahil nga ay may pagkukulang siya kahit pa ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Dumating ang araw ng pamilya. Si Liza ay hindi mapakali. Paano kung hindi dumating ang lalaki? Paano kung mas lalong mapahiya ang kanyang mga anak? Ilang sandali pa, isang magarang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng simpleng polo shirt at maong pants, pero halatang mamahalin. Malinis itong tingnan at may daladalang ngiti na tila nagbibigay ginhawa sa paligid. Ito si Daniel. Good morning! Bati nito sa kanila. Sina Mia at Leah ay nahihiyang nagtago sa likod ni Liza. Pero si Zoe ay tumakbo papalapit. Sir, dumating po kayo. Ngumiti si Daniel at bahagyang yumuko para maging ka-level ang bata. Siyempre, may kontrata tayo, di ba? Nawala ang kaba sa dibdib ni Liza at napalitan ng kaunting paghanga. Ang lalaki ay mukhang mabait at magalang. Dahan-dahan itong lumapit kina Mia at Leah. Hi, I'm Daniel. Kayo siguro sina Mia at Leah. Sabi nito sa malumanay na boses. Handa na ba kayo para mag-enjoy sa family day? Dahil sa kabaitan ni Daniel, nawala ang pagkailang ng dalawang bata. Tumango sila at ngumiti. Sa eskwelahan, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang dating mga batang nanunukso ay ngayon ay napapanganga. Sino ang kasama ng mga triplets? Ang gwapo. Ang kisig, mukhang mayaman. Si Daniel ay naging isang perpektong ama. Sumali siya sa sack race kasama si Leah. At kahit natalo, ay tawa pa rin sila ng tawa. Nakipag-partner siya kay Mia sa three-legged race. At sa pinakahuling laro, ang tug of war, buong lakas niyang hinila ang lubid kasama ang ibang mga ama. Habang si Zoe ay sumisigaw ng, "Go tatay! Go!" Mula sa isang sulok, pinapanood ni Liza ang lahat. Isang ngingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang saya sa mga mukha ng kanyang mga anak ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Nakita niya kung paano sila tumawa ng malakas, kung paano sila nagyabang sa kanilang mga kaklase, at kung paano nila buong pagmamalaking hinawakan ang kamay ni Daniel. Isang mainit na damdamin ang gumapang sa puso ni Liza. Isang kilig. Isang paghanga sa lalaking ito na sa loob lamang ng ilang oras ay nagawang punan ang isang malaking kakulangan sa buhay ng kanyang mga anak. Naramdaman niyang kailangan niyang magpasalamat. Hindi sapat ang 500 piso ni Zoe para sa kaligayahang ibinigay niya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad papalapit sa kung nasaan si Daniel, na kasalukuyang pinupunasan ng pawis sa noo ni Zoe. Salamat sa iyo ha, panimula ni Liza habang papalapit. Hindi mo alam kung gaano mo pinasaya ang mga anak ko. Narinig ni Daniel ang boses sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang magiliw na ngiti ang nakahanda na sa kanyang mga labi para sa ina ng mga bata. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng paligid, ang tawanan ng mga bata, ang musika mula sa mga speaker, ang sigawan. Lahat ay nawala. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata nito, ang hugis ng kanyang mukha. Mas nagkaedad ito, may mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, pero walang duda. Siya pa rin iyon, ang babae mula sa nakaraan,
Ang babaeng hindi na niya muling nakita. Liza? Halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan nito ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. Parang isang alaalang matagal nang nakatago. Ang ngiti sa mukha ni Liza ay unti-unting naglaho rin, napalitan ng pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala at naging puting-puti na parang papel. Ang lalaking ito, ang inupahang ama, ang estrangherong hinangaan niya mula sa malayo. Siya pala. Ang lalaking nakilala niya sa isang maulang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang gabing puno ng pangarap at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Ang ama ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Liza ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang maliit na bag ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa damuhan ng walang tunog. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap, puno ng gulat, pagkalito, at isang dekada ng mga tanong na hindi kailanman nasagot. At sa gitna nilang dalawa, nakatayo si Zoe. Hawak pa rin ang laylayan ng damit ni Daniel. Tumingala siya, nagpapalit-palit ng tingin mula sa namumutlang mukha ng kanyang ina, patungo sa naguguluhang mukha ng lalaking tinawag niyang tatay buong araw. Mama, sir? Tanong ng bata. Magkakilala po kayo? Ang tanong ni Zoe ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang sino man sa kanila ang sumagot. Para kay Daniel, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Si Liza. Pagkatapos ng halos isang dekada, nasa harapan niya ulit ito. Ang babaeng naging palaisipan sa isip niya sa loob ng maraming taon. Mabilis siyang kumilos. Hindi ito ang lugar para sa ganitong usapan. Hinawakan niya ng marahan si Liza sa braso. Halika, mag-usap tayo, sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Dinala niya si Liza sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa pandinig ng mga tao. Naiwan ang tatlong bata, naguguluhan, na pinakiusapan niyang manatili muna saglit doon. Paano? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Daniel nang sila'y makalayo. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bakit hindi ka na nagpakita? Napaiwas ng tingin si Liza, niyakap ang sarili. Mahabang kwento, Daniel. Isang kwentong matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang dekada, Liza. Giit ni Daniel, may bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Isang gabi nandyan ka. Kinabukasan wala na. Naglaho ka na lang. Hinanap kita. At mabuti nang hindi mo ako nahanap. Sagot ni Liza. Nanginginig ang boses. Mayaman ka, Daniel. May kinabukasan ka. Ano naman ang gagawin mo sa isang simpleng babaeng tulad ko? Ayokong isipin mong mukha akong pera. Ayokong sirain ang mga pangarap mo. Habang nagsasalita si Liza, bumalik sa isip ni Daniel ang mga alaala ng gabing iyon. Isang maulang gabi. Napilitan silang sumilong sa isang maliit na coffee shop. Ang ambon sa labas. Ang tunog ng mahinang jazz music sa loob. Ang lasa ng kape. At ang kanilang walang katapusang kwentuhan tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, sa pakiramdam na pareho silang naliligaw sa mundo. Isang koneksyon. Iyon ang naramdaman niya. Isang bagay na totoo at bihira. Isang bagay na hindi niya naramdaman kahit kanino. Kahit kay Catherine. Bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang mga alaala, ang mga salita ni Liza, at ang tatlong batang magkakapareho ang muka na naiwan doon. Triplets, hindi. Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip, hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa direksyon ng mga bata. Pinagmasdan niya sila ng maigi sa unang pagkakataon. Ang mga mata ni Mia, seryoso at malalim.
parang mga mata ng kanyang ina na nasa litrato. Ang ilong ni Leah, maliit at bahagyang pango, tulad ng sa kanya noong bata pa siya. At ang nangiti ni Zoe, parang nakatingin ako sa salamin. Ang paraan ng pagkibot ng isang sulok ng kanyang labi kapag masaya siya. Iyon ang ngiti na nakikita ko sa sarili kong mga litrato nung bata pa ako. 9 taon, halos 1 dekada. Ginawa ni Daniel ang mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip. Ang edad ng mga bata at ang panahon na lumipas mula noong gabing iyon kasama si Liza. Tumugma ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila ng lamig. Hindi siya makahinga. Ang mga batang ito, ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Ang mga batang nagparamdam sa kanya ng kakaibang saya sa buong araw. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Liza. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong gulat, galit, at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Hinawakan niya si Liza sa magkabilang balikat. Ang pagkakahawak niya ay hindi marahas, pero mahigpit at puno ng desperasyon. "Liza," sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza, mga matang puno na ngayon ng luha. Ang mga bata, mga anak ko ba sila? Sa tanong ni Daniel, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 9 taon. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang itinatago. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang marahan at masakit na pagtango lamang ang kanyang naisagot. Oo. Nakita ni Liza ang pagbabago sa mukha ni Daniel. Ang pagkalito ay napalitan ng absolutong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Liza patungo sa 3 batang naglalaro sa di kalayuan. Tinitigan niya ang mga ito, pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang mga anak ng ibang tao. Tinitigan niya sila bilang mga piraso ng kanyang sarili. Ang natitirang oras sa Family Day ay naging isang mahabang panaginip para kay Liza. Nagpanggap silang normal sa harapan ng mga bata, pero ang bigat sa pagitan nila ni Daniel ay halos hindi na kayang buhatin. Nang ihatid sila ni Daniel pauwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Lumipas ang ilang araw na walang paramdam si Daniel. Naisip ni Liza na baka yun na ang huli. Baka natakot na ito sa responsibilidad at tumakbo na palayo, tulad ng ginawa nito noon. Masakit, pero iyon ang inaasahan niya. Ngunit isang gabi, habang naghahapunan sila, tumunog ang luma niyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahan niya itong sinagot. "Liza?" Ang boses ni Daniel. Nanigas si Liza sa kanyang kinauupuan. Pwede ko bang dalhin ang mga bata para magmeryenda bukas?" Tanong nito. May halong pag-aalinlangan sa boses. Pumayag si Liza. Kahit kalahati ng kanyang puso ay sumisigaw ng huwag. Pero nang makita niya ang kumikinang na mga mata ni Mia, Zoe at Lian na narinig ang usapan, alam niyang wala siyang karapatang ipagkait ito sa kanila. Kinabukasan, sinundo sila ni Daniel. Dinala niya sila sa isang ice cream parlor. Sa simula, lahat ay tahimik at naiilang. Pero unti-unti, dahil sa pasensya at kabaitan ni Daniel, nagsimula nang maging komportable ang mga bata. Tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga paboritong subject, sa kanilang mga pangarap, sa mga bagay na kinaiinisan nila. Nakikinig siya. Tunay siyang nakikinig. Mula sa kabilang mesa, pinanood sila ni Liza. Nakita niya kung paano tumawa si Zoe nang madumihan ang ilong ni Daniel ng ice cream. Nakita niya kung paano nahihiyang nagkwento si Mia tungkol sa librong binabasa nito. At nakita niya kung paano hinawakan ni Leah ang kamay ni Daniel na para bang ayaw na nitong bitawan. Isang butil ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Liza.
Isang mapanganib na pag-asa. Paano kung sa pagkakataong ito, manatili na siya? Paano kung kaya nilang buuin ang pamilyang matagal nang pinapangarap ng kanyang mga anak? Subalit ang pag-asang yon ay kasing rupok ng salamin. Lingid sa kaalaman ni Daniel ang kanyang biglaang pagbabago sa schedule at ang madalas niyang pag-alis nang walang paliwanag ay napansin na ni Catherine. Si Catherine ang kanyang maganda, matalino, at laging nakakaalam ng lahat na fiancé ay hindi isang taong madaling maloko. Naramdaman niyang may nagbago. Naramdaman niyang may itinatago si Daniel at si Catherine ay hindi isang babaeng basta na lang naghihintay. Kumikilos siya. Kumuha siya ng isang private investigator. Sa loob lamang ng 2 araw, isang brown envelope ang iniabot sa kanya. Nasa loob siya ng kanyang maluwag na opisina kung saan tanaw ang buong syudad. Nang buksan niya ang envelope, ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinitingnan ang mga litrato. Si Daniel, tumatawa. Isang tawa na hindi pa niya nakikita mula rito sa loob ng maraming taon. Kasama niya ang isang simpleng babae at 3 batang babae na magkakamukha. Masaya sila. Mukha silang pamilya. Isang malamig na galit ang gumapang sa mga ugat ni Catherine. Hindi selos. Mas malalim pa roon. Ito ay ang pakiramdam ng isang taong malapit nang mawalan ng isang bagay na inaakala niyang pag-aari na niya. Kinuha niya ang address na nakasulat sa report ng investigador. Nagmaneho siya papunta sa isang simpleng lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya kailanman. Huminto ang kanyang mamahaling sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na may nakakabit na sari-sari store. Nakita niya si Liza na nag-aabot ng sukli sa isang customer. Simple lang itong manamit. Walang kolorete sa mukha. Pero may kung anong dignidad sa tindig nito. Bumaba si Catherine mula sa kanyang kotse. Ang tunog ng kanyang mga stiletto sa sementadong daan ay tila isang babala. Lumapit siya sa tindahan. Napatingala si Liza mula sa kanyang ginagawa. Nag-aakalang isa lamang itong ordinaryong customer. Ngunit natigilan siya sa babaeng nasa harapan niya. Maganda. Makinis ang balat. Nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa isang taong kita niya. At ang mga mata nito, matatalim at mapanuri. Ngumiti si Catherine, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. So panimula nito, ang boses ay kalmado pero puno ng lason. Tiningnan niya si Liza mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang insekto. Ikaw pala ang bagong libangan ng fiancé ko. Ang mga salita ni Catherine ay parang sampal sa mukha ni Liza. Fiancé. Isang salita na gumiba sa maliit na pag-asang nagsisimula pa lang tumubo sa kanyang puso. Nalaman ni Daniel na nagpunta si Catherine kay Liza at nagalit ito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Catherine sa paraang hindi makakasakit pero huli na ang lahat. Alam na ng kanyang fiancé ang lahat. May mga anak ka, Daniel? At sa babaeng yun pa? Iyon ang reaksyon ni Catherine. Hindi ito sumigaw. Mas malala pa. Ang boses nito ay malamig at puno ng kalkulasyon. Naiintindihan ko. Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Ang reaksyong yon ang nagpakalma kay Daniel. Akala niya, matatanggap nito ang sitwasyon. Iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Si Catherine ay hindi nagalit sa paraang inaasahan niya. Sa halip sinimulan nito ang isang mas mapanirang laro. Isang araw, bumalik si Catherine sa tindahan ni Liza pero sa pagkakataong ito, may dala siyang malawak na ngiti at mga paper bag mula sa pinakamamahaling department store sa syudad. Hi Liza, pasensya na sa inasal ko noong nakaraan. Nagulat lang talaga ako. Sabi nito sa matamis na boses, nandito ako para bumawi. Ibinigay niya sa 3 bata ang mga regalo. Mga manikang mas malaki pa sa kanila, mga damit na may tatak, at mga laruang de baterya.
Tuwang-tuwa ang mga bata. Pero si Liza, nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Bawat regalo ay parang isang patalim na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng mundo nila sa mundo ni Daniel. Alam mo, Liza, sabi ni Catherine habang pinapanood ang mga batang nagbubukas ng regalo, mahal na mahal ko si Daniel at dahil mahalaga sa kanya ang mga bata, mahalaga na rin sila sa akin. Pero alam nating pareho na hindi sila nababagay sa mundong ginagalawan namin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Liza, kahit alam na niya ang sagot. Ang pamilya ni Daniel, ang mga kasosyo niya sa negosyo, hindi nila maiintindihan ito. Isang malaking eskandalo, di ba? Ngumiti si Catherine. At ayaw naman nating masira ang kinabukasan ni Daniel. Tama. Ikaw mismo ang nagsabi niya noon, kaya ka umalis. Bawat salita ni Catherine ay tumatagos sa puso ni Liza. Ginamit nito ang sarili niyang mga dahilan laban sa kanya. Samantala, hinarap naman ni Catherine si Daniel sa ibang paraan. Daniel, mahal ko, sabi nito isang gabi habang nakayakap sa braso niya sa isang business dinner. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. I love you at handa akong tanggapin ang nakaraan mo. Ang mga anak mo. Nabuhayan ng loob si Daniel. Talaga, Catherine? Oo naman, sagot nito. Ngunit pagkatapos ay idinagdag. Pero kailangan nating maging praktikal. Hindi natin pwedeng basta na lang sila isama sa buhay natin. Paano na ang company? Ang reputasyon mo? Ang mga kontratang nakasalalay sa kasal natin? Dito na inilabas ni Catherine ang kanyang twist. Ang kanyang pinakamalakas na alas. Daniel, aaminin ko na sa'yo. Sabi nito, ang mga mata ay nagkunwaring puno ng pagsisisi. Matagal ko nang alam, bago pa man ang lahat ng ito. Ano? Gulat na tanong ni Daniel. Isang kaibigan natin ang nakakita sa inyo ni Liza noon. Sinabi niya sa akin, alam kong may posibilidad na may nangyari, pero nanahimik ako dahil mahal kita, dahil ayokong mawala ka sa akin. Ginawa ni Catherine ang sarili niyang biktima. Isang martir, isang fiancé na nagparaya at nagmahal ng walang kondisyon. At si Daniel, na gulong-gulo na ang isip, ay naniwala. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pakikipag-usap sa mga abogado at board members, pinaupo siya ni Catherine. Inilapag nito sa lamesa ang isang folder. Sa loob, may isang tseke na may napakalaking halaga at isang legal na dokumento. Daniel, ito na ang solusyon, sabi ni Catherine sa malumanay na boses. Isang trust fund para sa mga bata. Sapat para sa pag-aaral nila hanggang kolehiyo. Sapat para makapagsimula si Liza ng bagong buhay. Ang kailangan lang niyang gawin ay pirmahan ng kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Daniel. Isang kasunduan na lalayo sila. Mawawala sila sa buhay natin. Para sa kapakanan ng lahat. Para maprotektahan ang mga bata sa eskandalo at para maprotektahan ang kinabukasan natin. Tiningnan ni Daniel ang papel, ang pangalan niya at ni Liza, at ang isang linya na nagsasabing isusuko ni Liza ang lahat ng karapatan niya at ng mga bata kay Daniel, kapalit ng pera. Papirmahinin mo siya rito, Daniel, sabi ni Catherine, hinawakan ng kanyang kamay. Ito ang pinakamagandang paraan para protektahan ang lahat. Hawak-hawak ni Daniel ang folder habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Liza. Ang bawat salita ni Catherine ay umuulit-ulit sa kanyang isipan para maprotektahan ang mga bata. Para sa kinabukasan natin. Ito ang tamang gawin. Gulong-gulo ang kanyang isip. Sa isang banda, alam niyang mali ito. Parang binibili niya ang kanyang mga anak. Parang tinataboy niya ang nag-iisang babaeng nagparamdam sa kanya ng totoong koneksyon. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi ni Catherine ay may bahid ng katotohanan.
Ang mundo niya ay komplikado at mapanghusga. Ang isang eskandalo ay maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan niya at mas malala pa, maaaring madamay ang mga bata. Baka nga ito ang pinakamabuting paraan para masiguro ang kinabukasan nila, malayo sa gulo ng kanyang buhay. Pinili niya ang duwag na daan. Naabutan niya si Liza na nagdidilig ng mga halaman sa labas ng tindahan. Ang simpleng imahe nito ay tila isang sundang na tumusok sa kanyang konsensya. "Liza, pwede ba tayong mag-usap?" Sabi niya, hindi makatingin. Nang diretso sa mga mata nito, pumasok sila sa loob ng maliit na bahay. Naupo sila sa lumang sofa. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa dati. Inilapag ni Daniel ang folder sa maliit na lamesa sa pagitan nila. "Ano yan?" tanong ni Liza. Nag-umpisang magpaliwanag si Daniel sa paraang pinaka-awkward at pinakawalang puso. "Liza, pinag-isipan ko ang lahat para sa mga bata, para sa kinabukasan nila." Hindi niya mahanap ang tamang mga salita. Binuksan ni Liza ang folder. Nakita niya ang tseke. Nakita niya ang mga numerong hindi niya kayang bilangin. Pagkatapos, nakita niya ang papel na may mga legal na salita. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero naintindihan niya ang diwa nito. Kapalit ng pera, lalayo ka. Kapalit ng pera, isusuko mo sila. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Liza. Ang maliit na pag-asang itinayo niya sa kanyang puso ay gumuho at naging abo. Ang lahat ng takot niya noon, ang dahilan kung bakit siya umalis, ay nagkatotoo. Sa huli, para kay Daniel, isa lamang siyang pagkakamali. Isang problema na kailangang ayusin at ang solusyon ay pera. Tumingala siya mula sa mga papel. Tinitigan niya si Daniel at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang tumawa. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawang puno ng sakit, puno ng pait. "Grabe," sabi niya sa pagitan ng kanyang pagtawa. "Ang galing." "Liza, hindi mo naiintindihan." "Hindi. Sa tingin ko, ngayon ko lang naintindihan ang lahat," sabi niya. At tumigil siya sa pagtawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngayon sa galit. "Akala ko iba ka. Akala ko, sa likod ng lahat ng pera at ng magara mong kotse, may puso ka. Pero nagkamali ako." Kinuha niya ang mga papel. Hindi na niya ito binasa. Sa harapan ni Daniel, pinunit niya ito sa gitna. Tapos pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. "Hindi mabibili ng pera mo ang mga anak ko, Daniel. At lalong hindi ako mabibili ng pera mo," sabi niya. Nanginginig ang boses sa galit at sakit. "Akala ko, bumalik ka para maging ama. Yun pala, bumalik ka para maging bangkero, para bayaran ang utang mo." Sa gitna ng kanilang sigawan, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa kwarto. Si Zoe. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang mga piraso ng papel sa sahig. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ina at ang pagkataranta sa mukha ni Daniel. "Umalis ka na," sabi ni Liza. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. "Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay namin." Tumakbo si Zoe papunta sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Mula sa likod ng kanyang ina, tinitigan niya si Daniel ng mga matang puno ng pagtatampo at sakit. Ang dating paghanga ay napalitan ng matinding pagkabigo. Walang nagawa si Daniel. Nagsimulang umulan sa labas. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Nang isara ni Liza ang pinto, ang tunog nito ay parang isang hatol. Bang! Naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng ulan. Basang-basa. Pero hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan. Ang pakiramdam ng isang taong hindi lang nawalan ng pamilya, kundi nawalan din ng sarili.
nawala na sila. Lahat ay nawala. Umuwi si Daniel sa kanyang malaki at tahimik na penthouse na parang isang basang sisiw. Ang bawat sulok ng kanyang magarang tahanan ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kahungkagan. Ang katahimikan dito ay mas malala pa kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather sofa, hindi man lang nag-abalang magpunas o magpalit ng damit. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya para ibigay kay Liza ang kasunduang iyon. Ang mga kamay na nagtulak palayo sa sarili niyang pamilya. Si Catherine ay pumasok sa sala. May hawak na 2 kupitan ng alak. Ngumiti ito nang makita siya. "So how did it go? Napirmahan na ba niya?" Tanong nito. Puno ng kaswal na kumpiyansa. Hindi sumagot si Daniel. Tumingala lang siya at tinitigan si Catherine na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang perpektong ayos nitong buhok, ang mamahalin nitong damit, ang malamig nitong mga mata. Ito ba talaga ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay? Biglang, sa gitna ng kanyang pag-iisip, may napansin siyang kumikinang sa sahig ng kanyang kotse kanina nang kunin niya ang kanyang gamit. Isang maliit na bagay. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na hair clip na hugis paru-paro. Siguradong nahulog ito mula sa buhok ng isa sa kanyang mga anak noong huli silang magkasama. Hinawakan niya ang maliit na bagay na yon at bigla ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang tawa ni Zoe, ang seryosong mukha ni Mia habang nagbabasa, ang mahigpit na hawak ni Leah sa kanyang kamay, ang pag-asang nakita niya sa mga mata ni Liza. Iyon ang totoong yaman. Hindi ang penthouse na ito, hindi ang kumpanya, hindi ang mga kontrata. Sila. Naramdaman ni Daniel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malapit na siyang maiyak. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Catherine na naiwan nito sa lamesa. Nag-ilaw ang screen. Hindi sinasadyang nabasa ni Daniel ang pangalan ng nag-text, Clarice, at ang preview ng mensahe. "Congrats, girl. Told you your fake crying would work on him. Galing mo talagang umarte. So, tuloy na ang kasal?" Nanigas si Daniel, ang pekeng pag-iyak, ang pag-arte. Ang lahat ng sinabi ni Catherine, ang pagtanggap nito, ang pagiging martir. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaking kalkuladong plano para makuha ang gusto niya. Ginamit siya. Ginamit nito ang kanyang mga anak. Isang nakakabinging galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Tumayo siya. "Daniel, anong problema?" Tanong ni Catherine, napansin ang biglang pagbabago sa kanyang aura. "Tapos na tayo, Catherine," sabi ni Daniel. Ang boses niya ay kalmado, pero matigas na parang bakal. "What? Anong pinagsasabi mo? Dahil ba sa babaeng yon?" "Hindi," sagot ni Daniel. "Dahil sa akin, dahil sa katotohanan. Akala ko pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Pero ang totoo, pinoprotektahan lang pala kita at ang mga ambisyon mo. Nagkamali ako." Kinuha niya ang singsing mula sa daliri ni Catherine. Ang mamahaling diamanteng singsing na simbolo ng kanilang kasunduan, hindi ng pagmamahalan. "This is over," sabi niya. "You can't do this to me, Daniel," sigaw ni Catherine, na wala na ang lahat ng pagkakalma. "The company, the merger, paano na ang lahat?" "Wala na akong pakialam," sabi ni Daniel. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Para siyang nakawala sa isang mabigat na kadena. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Liza. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ng kanyang mga anak. Pero isang bagay ang sigurado. Susubukan niya. "Saan ka pupunta?"
Humahabol na sigaw ni Catherine. Huminto si Daniel sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Pagkasabi noon, lumabas siya ng pinto. Iniwan si Catherine na sumisigaw sa galit at pagkabigo. Naglakad siya pabalik sa gitna ng ulan, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya naliligaw. Alam na niya kung saan siya dapat pumunta. Uuwi na siya. Lumipas ang 1 linggo. Para kay Liza at sa mga bata, bawat araw ay mabigat. Sinubukan nilang ibalik sa normal ang lahat. Nagbukas ulit ng tindahan si Liza. Pumasok ulit sa eskwela ang mga bata. Ngunit may isang malaking espasyo sa kanilang buhay na dati ay wala, pero ngayon ay masakit maramdaman ang kawalan nito. Si Zoe ang pinakaapektado. Ang dating masayahin at maingay na bata ay naging tahimik. Madalas itong nakatulala. Hawak-hawak ang isang litratong kinunan noong Family Day, ang nag-iisang litrato nilang kasama si Daniel. Isang gabi, habang malakas na naman ang buhos ng ulan, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan si Liza at ang kanyang mga anak. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras at sa ganoong kalakas na ulan? Dahan-dahang binuksan ni Liza ang pinto. May hawak na payong para pansangga. Natigilan siya. Sa labas ng kanilang bahay, nakatayo si Daniel, basang-basa. Walang dalang magarang kotse. Walang suot na mamahaling damit. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon na ngayon ay tumutulo na sa tubig ulan. Ang ayos nito ay halos kapareho ng gabing una silang nagkakilala. Hindi ito mayaman at makapangyarihang CEO na si Daniel Alcantara. Ito ay si Daniel lang, isang lalaking mukhang pagod, mukhang nagsisisi, at mukhang naliligaw na nakahanap ng daan pawi. Walang nagsalita. Nagkatinginan lang sila, habang ang tunog ng ulan ang tanging maririnig. Liza, panimula ni Daniel, nanginginig ang boses, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Alam kong wala akong karapatang bumalik dito. Alam kong sinaktan ko kayo. Sinaktan ko sila. Tumingin siya sa likuran ni Liza, kung saan nakasilip ang 3 pares ng mga matang puno ng pag-aalinlangan. Pero nandito ako ngayon. Hindi para mag-alok ng pera. Hindi para mag-alok ng kahit anong material na bagay. Nandito ako para humingi ng tawad. At sa harap ni Liza at ng kanyang 3 anak, dahan-dahang lumuhod si Daniel sa basang semento. Patawarin niyo ako, sabi niya. At sa pagkakataong yon, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan sa kanyang muka. Patawarin niyo ako dahil naging duwag ako, dahil mas inisip ko ang sarili ko. Patawarin niyo ako dahil hindi ko agad nakita kung ano ang totoong mahalaga. Tumingin siya sa 3 bata. Mia, Zoe, Leah. Patawarin niyo si tatay. Ang salitang tatay ay tumagos sa puso nilang lahat. Si Liza ay natutupang bibig. Hindi mapigilan ang sariling pag-iyak. Si Mia at Leah ay nakatayo lang doon. Umiiyak na rin. Pero si Zoe, pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, ay dahan-dahang humakbang palayo sa kanyang ina. Lumapit ito kay Daniel. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang tatay na inupa niya. Ang tatay na minahal niya sa loob ng 1 araw. Ang tatay na dumurog sa puso niya. At pagkatapos, sa isang iglap, tumakbo si Zoe at niyakap ng mahigpit ang leeg ni Daniel. Tatay, bulong nito sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang yakap na yon ang nagsilbing senyales. Sumunod na lumapit sina Mia at Leah at niyakap na rin nila ang kanilang ama. 4 silang magkakayakap sa gitna ng ulan, umiiyak, nagpapatawad, at nagsisimulang maghilom. Tumayo si Daniel, buhat-buhat pa rin ang mga anak. Humarap siya kay Liza, na patuloy pa rin sa pag-iyak. Liza, sabi niya, hindi ako mag-aalok ng kasal. Hindi ako mag-aalok ng mansyon. Ang iaalok ko lang ay ang sarili ko.
Ang puso ko, ang oras ko, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama sa kanila. At kung papayagan mo, hayaan mo akong maging kaibigan at kapareha sa'yo. Magsimula tayo ulit. Tiningnan ni Liza si Daniel. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na mahigpit na nakayakap dito na para bang ayaw nang bumitaw. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagmamahal, at ang katotohanan sa mga mata ni Daniel. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. At pagkatapos ay tumango siya. Sige, bulong niya, sapat lang para marinig ni Daniel. Subukan natin muli. Makalipas ang 6 na buwan, isang maliwanag na umaga ng Sabado, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay pumuno sa hangin ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Hindi ito ang penthouse ni Daniel, hindi rin ito ang dating bahay ni Liza. Isa itong bahay na magkasama nilang pinili. Sapat lang ang laki para sa kanilang 5. May maliit na hardin sa harapan kung saan naglalaro ang mga bata. Pinapanood ni Liza si Daniel mula sa may pintuan ng kusina. Nakasuot ito ng apron na may cartoon character print. Regalo sa kanya ng mga bata noong Father's Day. Seryoso itong nakatayo sa harap ng kalan. Hawak-hawak ang isang sandok at sinusubukang baligtarin ang hotdog nang hindi tumatalsik ang mantika. Napangiti si Liza. Ito na ang bago nilang normal. Ang CEO na si Daniel Alcantara, na dati ay pumipirma lang ng mga multimilyong kontrata, ngayon ay natututo ng magluto ng almusal. Ang mga unang subok niya ay laging sunog, pero hindi siya sumuko. Para sa mga bata, para sa kanya, para sa kanila. Mukhang masarap yan, sabi ni Liza habang lumalapit at niyakap ito mula sa likod. Bahagyang nagulat si Daniel at lumingon. Siyempre, ako yata ang chef. Pagmamayabang nito, kahit na halatang kinakabahan pa rin sa pagluluto. Hinalikan niya si Liza sa noo. Good morning, mahal. Ang salitang mahal. Sa una ay naiilang pa si Liza na marinig iyon. Pero ngayon, ito na ang pinakapaborito niyang musika sa umaga. Habang kumakain sila sa hapagkainan, pinagmasdan ni Daniel ang kanyang pamilya. Si Mia ay tahimik na kumakain habang nagbabasa ng libro. Si Leah ay masayang nagkakwento tungkol sa kanyang bagong kaibigan. At si Zoe ay kasalukuyang nakikipag-agawan kay Daniel sa huling piraso ng hotdog. Akin yan, Tay. Ako unang nakakita. Reklamo ni Zoe. Ako ang nagluto, kaya dapat sa akin ang premyo. Biro ni Daniel. Nagtawanan silang lahat. Ang simpleng tawanan na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng board meetings at business galas na napuntahan niya. Ibinigay niya kay Zoe ang hotdog. Ang saya sa mukha ng bata ay sapat ng kabayaran. Tumingin siya kay Liza na nakangiti lang habang pinapanood sila. Nahuli siya nito at nagkangitian sila. Sa ngiting iyon, nagkaintindihan sila. Isang nangiti na nagsasabing, nakarating din tayo. Hindi naging madali ang huling 6 na buwan. May mga araw na may pag-aalinlangan. May mga araw na kailangan nilang pag-usapan ang nakaraan. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo silang tumitibay. Mas natututo silang magtiwala. Mas natututo silang magmahal. Iniwan ni Daniel ang malaking bahagi ng kanyang negosyo sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Mas pinili niya ang oras kaysa sa pera. Oras para ihatid ang mga bata sa eskwela. Oras para tulungan sila sa kanilang homework. Oras para makipaglaro sa hardin. Oras para maupo lang sa tabi ni Liza sa gabi at magkwentuhan tungkol sa kung anong nangyari sa kanilang araw. POV, Liza and Daniel kinagabihan. Pagkatapos matulog ng mga bata, magkatabi silang naupo sa maliit na beranda sa labas ng kanilang bahay. May hawak na tig-1 tasa ng may init na kape.
Tahimik nilang pinapanood ang mga bituin. Naaalala mo ba yung unang gabi? Biglang tanong ni Liza. Ngumiti si Daniel. Ang gabing umuulan? Oo naman. Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng halos isang dekada, dito pala tayo hahantong? Sabi ni Liza. Isinandal ang ulo sa balikat ni Daniel. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Siguro, may mga kwentong kailangan lang ng tamang panahon. Siguro kailangan muna nating maligaw para mas maintindihan natin kung saan talaga tayo dapat umuwi. Tumingin siya kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman noon. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata ng buhay natin? Tanong ni Daniel. Tumingala si Liza sa kanya. Ang lahat ng takot at sakit ng nakaraan ay wala na. Napalitan na ito ng kapayapaan at ng isang pag-ibig na binuo mula sa mga pagkakamali, pinatatag ng pagpapatawad at pinatibay ng panahon. Ngumiti siya. Isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Oh, handang-handa na ako. Sagot niya, basta't kasama kita. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan na puno ng mga bituin, alam nilang pareho na ito na ang simula ng kanilang walang hanggan. Ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Daniel, Liza, at ng kanilang tatlong munting anghel na sina Mia, Zoe, at Leah. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa kanila, sa inyong pag-iyak, sa inyong pagngiti, sa inyong pagkainis, at sa inyong pag-asa. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang sakit ni Liza, ang pagkalito ni Daniel, at higit sa lahat, ang pangarap ng tatlong batang naghahanap lamang ng isang buong pamilya. Para sa akin, hindi lang sila mga karakter sa isang papel. Sila ay naging mga tinig na nagpapaalala sa atin ng mga simpleng katotohanan sa buhay. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming isang munting aral sa inyong mga puso. Isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring dumating sa pinakahindi inaasahang pagkakataon at ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahal na handang magsimula muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakatumatak sa inyo? At ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwento ni na Daniel at Liza? Mangyaring iwanan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.